Hi Libra, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way Libra, this is your weekly Gabay Tarot reading from April 7 to April 12, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Libra, ito po ay general reading. Mga parating pa para kay Libra, ngayong April 7 to 12, 2026. Okay, some of you, nakikita ko dito nag-prepare. May ilan ditong na energy na naglilinis ng room, kwarto. Pwedeng office, pwedeng bahay, kwarto, yan. Ang ilan dito, naghahanda kasi tatanggap kayo ng bisita. May nakikita ko ditong importanteng pag-uusap sa isang private room. So, meeting. Sabi din dito na may nag-uusap tungkol sa domestic environment. Yes, confidential communication. May pag-uusap tungkol sa economic progress. Something that comes in pairs. Pwedeng company meeting. Pwedeng nag-uusap kayo ng grupo ng tao, nagkaroon ng teamwork. So nasabi ko ng kanina, di ba, na may mga ginagawa kayo dyan. Naglilinis, nag-arrange, hindi lang pag-uusap. Actually, may element of surprise dito na involve. May pangyaring surprise, most likely ang sinasabi dito is improvement Na na-surprise ka, it might be hindi mo inakala na may improvement. Tapos may energy dan dito na binigay sa'yo ang bagong role na hindi mo inakala na effective ka pala. Kumbaga, ito yung self-discovery. Ito yung new strength mo. So, example lang po ito. Common example. Admin. Okay, may admin ka. Tapos, binigay sa yung bagong role na about sales. So, marketing. And, hindi mo inakala na effective ka pala sa sales. So, this is your self-discovery, new strength. Common example lang po ito ha. Pwedeng sa ibang bagay. Basta pwedeng ito yung sinabi na surprise, na bigla or na-surprise ka kasi effective ka pala sa bagong experience, sa bagong role na binigay sa'yo. May changes akong nakikita dito. Changes na pwedeng hindi mo siya lubusang tanggap or hindi mo lang naintindihan kung bakit nagkaroon ng pagbabago. Na ito yung, hindi naman lahat ha, may energy lang ako nakikita dito na pwedeng ito yung dahilan na disappoint ka sa changes. It might be hindi mo siya na-adapt itong pagbabago na ito. Kaya nga may sinabi kanina, hindi mo naintindihan yung situation, hindi mo na-gets. Yan. Pwedeng naguguluhan ka. Ito yung dahilan na pwedeng na-burnout ka,
Pwedeng wala ka sa mood or napanghinaan ka ng loob. Pwedeng may nakita rin akong natagalan sa paggawa ng aksyon. May nakita din ako ditong parating late. May concern na sa ganyan. Basta po, may pangyayari na pagbabago na hindi mo siya lubusang tanggap. Pero, sa week na ito, magkakaroon po siya ng recovery. Yes, magkakaroon siya ng recovery. And, may ano nga dito, hindi to siya sa lahat ha. May sinabi lang sa akin ngayon na pwedeng na-witness mo lang ito or pwedeng ito sa'yo. Pwedeng energy mo talaga to or na-witness mo to at naapektuhan ka. Yung, di ba may sabi ako kanina, tardiness. Na pwedeng na late ka, pwedeng sa trabaho at ang may ano dito excuse. An excuse mo na parati akong late kasi hindi maganda yung mood ko or pakiramdam. Yung any excuse. Basta may ano dito, may sinabing excuse dito na most likely concern mo to sa ibang tao. Like, parating niyang excuse pasensya na parati akong late kasi ganito. Yan. Pwedeng ito yung dahilan na disappoint ka. May energy din naman dito, wag niyong tanggapin kung hindi naman naka-resonate na kayo po ito like wala ka sa mood kaya parating late. Wala ka sa mood kasi may delay. May mga pwede din na may nakita rin akong marami kasi to yung mga ginagawa hindi siya matapos-tapos kasi may mga dahilan. Okay? So, sana'y makuha niyo pong tinutumbok ko. Lalo na sa mga bago dito na Libra. Basta po, may changes na hindi mo naintindihan na pwedeng ito yung dahilan na disappoint ka. Pero kung ano man tong nararamdaman mo, na bigat ng nararamdaman, kasali na yung disappointment, magkakaroon po ng recovery. Sa week na ito, maayos din to. Okay? At may concern din kayo na okay. Pwedeng concern to sa iba Like may health concern, may illness, na ito yung dahilan na concerned ka like gusto mo mapag-isip or gusto mong tulungan yung taong iyon. Okay? Pwedeng wala ito, pwedeng gusto mo lang mapag-isa para makapag-isip at makapagpahinga. Yan. Okay, ayusin ko lang yung camera. Okay. May sabi po dito na mag-ingat kayo kasi may tao po dito na traidor. Two-faced person po. Nagsinungaling. Ito yung sinabi kanina na may changes na hindi mo nagustuhan or hindi mo na-adapt. Pwede din po pag-uugali to ng tao na nagkaroon ng changes like may nakita kasi ako ditong energy na tiwalang-tiwala ka sa kanya pero na-found out mo na nagsinungaling siya, na hindi siya totoo sa'yo. Kaya ka na-disappoint. May naging defensive, mapanlin lang, deception po ito. Or trying to cover up some mistakes or lies.
Pwede din po na may nagtanong sa inyo, Libra, na, "Are you okay, Libra?" At sabi mo, "Oh, okay lang ako." Pero hindi pala. Deep inside, hindi pala. May insincere na tao dito, ha. So, ingat kayo sa kanya. Ba, alam mo sinabi naman dito na alam mo, kaya nga na-disappoint ka kasi alam mo, nalaman mo na may nangyari. Hindi lang to sa tao, ha. Kasi may nakita rin ako kanina pa na naulit na naman na may pagkakamali, may mistakes, error, na ito yung dahilan na na-disappoint ka. Okay. Libra, gagawa po kayo ng desisyon. So, sinabi ng desisyon. Itama ko lang. Sinabi ng card mo dito na kung gagawa ka ng desisyon, kailangan mong magkaroon ng konkretong plano. Kumbaga, huwag kayong magpabaya. Oo. Makagawa ka ng best decision or best choice. Magkaroon po ng konkretong plano nga. Kasi kung magkakaroon ka ng konkretong plano, mawawala yung fear, doubt, hesitation na yan. Huwag po daw kayo magpabaya. Actually, 3 card po nagsabi dito na huwag kayo magpabaya sa paggawa ng desisyon. Galingan nyo. Kasi kung magpabaya po kayo, may pagsisisi ako nakikita dito. Okay? So, yan po ay paalala po. Tumalon. Kunin na natin, ha. 3 po ito. Gusto niyang sumama Okay. 4 na card po nagsabi dito yung sinungaling, na-disappoint ka sa pag-uugali. Kasi may possessive dito na frustrate. Rather than may anger issues. May advice din, kasi naging emotional ka dito Pwedeng na-annoy ka, na bad mood ka. Yun nga sa mga nangyari. Oo, na sinabi kanina. At ang sabi ng card, para makamove forward kayo, kailangan mong i-release tong negativity. Yung blockages. Yung na-annoy ka, kailangan maging balanse. Opo. Kasi nakita ko dito kanina pa na-annoy, pwedeng na bad mood, nagkaroon ng frustration. And sabi ng yung card na lalo na sa parating na pera, kailangan mag-control, monitor, and save. Kung magasta kayo, kung may in-offer sa iyo na kailangan na maggasta or mag-invest, pag-isipan niyo po ng mabuti. Okay? Kung may alinlangan kayo, syempre, pag-isipan mo na mabuti, bakit ako nag-alinlangan? Okay? Bakit ako nagdududa? So, stop muna. Control, monitor, and save. Kung pwede po. May dito, married man. Married man na malaki ang kanyang influence. Pwedeng nagkaroon kayo ng disconnection, hindi na ayos yung issue nyo. Unresolved issues po ito. Pwedeng naalala mo siya or siya talaga yung concern mo. So may dito, marami to Pwedeng bagong kaibigan, kasamahan, bagong pet, bagong gamit na nagbigay ng pamper sa iyo, na natutuwa ka sa kanya or sa itong bagay na ito. Nagkaroon ka ng time sa inner child mo, may humihingi ng time sa iyo, bata pa sa iyo, Libra. So may nangyaring growth,
Ang ganda naman, after nitong mga concern mo, di ba sinabi may recovery. So, ang recovery na ito is growth. So, nagkaroon ng growth. Itong pagbabago na sinasabi kanina pa, changes, new beginning po ito, something new. Na itong pagbabago na ito is about growth. Personal growth, financial growth, kung ano man tong growth na ito. At may ilan sa inyo kakasimula sa project, kakapasok sa relasyon, kakasimula sa business partnership. Yan. Makakatanggap din kayo ng regalo or tulong. Pwede din po ikaw nagbigay. Again, may energy ako nakikita dito na kayo ang nakatanggap ng regalo or tulong. May energy din ako nakikita na ikaw yung nagbigay. Naging generous ka. May nag-donate, contribution, rewards. Kasi this is in the act of giving and receiving. May luxury na pinagsusapan dito, riches, something expensive, jewelry, kanina ba to may pinag-usapan kayo tungkol sa importanteng object or pwedeng parcel. So, claim po itong rewards na nakikita ko dito. Regalo, tulong, proposal, offer. Okay? So, daming ganap. Libra. Kuha tayo ng angel number. Ngayong week na ito, April 7, check ko muna yung date para hindi ako magkamali. April 7 to 12, 2026 para po kay Libra. Angel number 1313 para po kay Libra. Clarity, sabi po dito, as the storm passes, the clarity is felt faster than lighting is seen against a dark sky. The divine is reminding you the clarity is readily available. All you have to do is ask. You have weathered the storm and now the sky is clearing. Ito yung lumabas kanina sa inyo, yung disappointment. Oo, yung halo-halo na yung emotion Okay, so to attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, so, i-recite natin to twice kasi nakakabuti to sa inyong energy, Libra. Okay, so tandaan nyo yan sa mga bago dito. Importante talaga yung positive affirmation kasi nakakabuti to sa inyong energy. Okay, loving energy surrounds me and I trust that the clarity I feel is the answers I need. Loving energy surrounds me, and I trust that the clarity I feel is the answer I need. So, sinabi dito halo-halo na to yung emotion na to, bigat ng nararamdaman, naguguluhan, di ba? Sinabi kanina, na-disappoint ka, naguguluhan, nalilito, kung ano mo to yung mga sinabi ko kanina about emotions. So, tapos na. Tapos, kasi may acceptance. Tapos na, kasi nakikinig kayo sa yung energy, intuition. Nagkaroon po siya ng clarity kasi nagkaroon kayo ng time for reflection dito. The sky is clearing. So, tapos na-overcome mo na. Okay? So, sinabi ng card nyo dito na you are divinely guided. Ready na yung new journey mo. Kasi may may letting go, acceptance, and transformation. Kaya nagkaroon ng clarity. So, please know that you are divinely guided. And sinabi naman ng card dito na this is an answered prayer. Answered prayer, itong na-overcome mo yung mga concern mo. Okay, so claim this clarity. Angel number 1313. Libra.
Energy para kay Libra ngayong April 7 to 12, 2026. Ay, ang ganda, Libra. Okay, Libra. Uminom lang po ako ng tubig. Libra, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa bagong video natin. Para pa sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay, ang ganda nito, Libra. Yayaman po kayo. Kung mayaman ka na, masayaman ka. Why? Kasi sinabi dito, vinavalue mo po ang pera at hindi ka madamot. Marunong kang humawak ng pera. Yung nagtitipid ka, ingat na ingat ka sa naipon mo, yan po ang dahilan na yayaman ka. You have financial abundance and personal growth po. Financial stability ang nakikita ko dito. Kaya nga, sinabi ko kanina, di ba? Vinavalue mo ang pera at hindi ka madamot at yayaman ka. Hard worker ka. Yung sinabi ko kanina na regalo, alok, lumabas din siya sa tarot cards mo. Posibleng may regalo, alok, or pamanang parating. Yan. So, claim nyo po ha, ang ganda po nito. Most likely kasi to sa career and money, and sa support din ng mga tao, grupo ng tao po, sa iyo. Kahit naman sa love and romance po ito, lahat kayo single ka man, marelasyon sa buhay mag-asawa, nagkaroon ng sense of stability. Kung nagfo-focus kayo sa inyong mga project, kasi gusto nyong, yumaman. Gusto nyong lumago. Gusto nyong maging mabuti maging magaan yung future nyo. Kaya, ang nakikita ko dito, puro hard work. Okay? Ang ilan sa inyo nagpasya na mag-abroad, or ilan sa inyo nasa abroad na. Okay? And conservative kayo talaga sa inyong money at investment. So, claim po. So, wealth, family, inheritance, maaring makatanggap ang ilan sa inyo ng mana or pensyon or retirement or masaganang ani ng buhay. Yung grupo ng tao, may nakita kong family dito, most likely family. Nag-save ka para sa kanila, para sa iyo, sa iyong sarili, para sa pamilya mo, at sa isang specific person. At may reunion ako nakikita dito, Libra, na sa mga may partner dyan na ipakilala mo na yung partner mo sa grupo ng tao. Tapos may family business na nang binubuo dito, nag-uusap po. Yung sinabi ko kanina na grupo ng tao na very supportive sa'yo, yes, lumabas dito sa dalawang card mo. May alok na business partnership. May posibilidad din na bibili kayo ng property po. Nakikita ko nga dito ang ilan sa inyo hihingi ng payo sa mga taong nirespeta mo na mas matanda pa sa iyo or wiser pa sa iyo. Claim. Ang ganda po ng dalawang cards na ito. Career and money po, ngayong week na ito, April 7 to 12, 2026. Oh, some of you mag-change career.
may umalis, may aalis, umalis, change career nga. Pero some of you, may energy na naman ako nakikita dito, babaguhin nyo lang yung proseso na hindi na kailangan umalis. Ang ilan sa inyo nakadecide dito na babaguhin nyo lang yung proseso para magkaroon ng growth. Itong action na nakikita ko dito ay para sa growth. Ayaw mo na sa mga drama, ayaw mo sa mga slow na yung masyadong mabagal yung growth. Ayaw mo na. Basta nag-decide ka dito, bibigyan mo siya ng action para magkaroon ng growth. Okay? So, more on action to kasi you want growth. Okay, advice po ito eh. To achieve a success in career and money, kailangan mo mag-focus. Comes with determination na may clear intention. So, itong gagawin mo, di ba, kaksyon, gagawin mo. May kasamang determination with clear intention para makuha mo tong success na nakikita ko dito. Siyempre, wag niyong kalimutan na gumawa ng konkretong plano. Okay, you have success in the face of difficulty. May success akong nakikita dito. May direction, nag-focus ka, nagkaroon ng determination, nagkaroon ng concentration. Kasi, you want growth. Okay? So, galingan nyo sa paggawa ng plano para magtagumpay po ito. May nakita kasi akong success dito. Sa dalawang card na ito. Claim po. Libra. Okay, Libra, maraming salamat po. Sa patuloy na tiwala sa ating channel, dito sa ating channel. At huwag niyo kalimutan, Libra, na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. At Libra, sa mga bago dito, sa mga hindi pa nakakapanood sa inyong April 2026 na video readings, marami po iyon. Hanapin nyo lang po dito sa channel natin, okay? Love life, self-love, partnership, and romance. Ito na yung sinabi ko kanina sa inyo. Pagtatapos ng isang mapait na sinapit. 'Di ba? Yung mga concern mo regarding lalo na sa emotion. Emotions kasi most likely nakikita ko dito na naapektuhan ka, tapos na. Sinabi din dito. Ito yung sinabi kanina na recovery. Andito po. Pagtatapos ng isang mapait na sinapit. Nagkaroon siya ng pagtatapos kasi may acceptance na. Okay? Ma-acceptance sa mga pagbabago. Tanggap na yung mga nangyari. Sa pagtanggap na ito, nagbigay ito ng kapayapaan sa iyo. At actually, nakikita ko dito, very thankful ka. Kasi tapos na. Na-overcome mo na. Mawawalan yung mga blockages, yung mga hadlang. So, acceptance and learnings po ito. May learning journey niyo po ito. Natanggap mo na yung mga nangyari sa nakaraan. So, ito na yung sinabi na recovery. May nakita nga ako ditong paulit-ulit nilang na concern. Nabigyan na ng sagot, nabigyan na ng solusyon. Ending kasi to eh. Pwedeng may separation, tapos na, tumiwalag ka, or nabigyan na ng sagot or solusyon. Yan, natapos na yung mga concern mo. Makinig po daw kayo sa inyong intuition. And by the way, malakas ang iyong intuition. Makinig kayo sa intuition, single ka man marelasyon sa buhay mag-asawa. Kasi, nakikita ko kasi dito yung overthinking.
Kaya naging emotional ka, nabibigatan ka na, nag-overthink, nag-overanalyze po kayo. So, kung nag-spend time kayo sa ganyan, why not, instead na mag-overthink kayo or mag-overanalyze, why not gawin nyo to? Magtiwala kasi yung sarili. Okay? May malalaman pa pala kayo na sekreto. Kasi naghahanap ka ng sagot sa inyong mga katanungan dito eh. At nasa iyo na. Yung sagot sa inyong mga katanungan, solusyon sa inyong problema. 2 card po ang nagsabi niyan. Same pa rin itong sinasabi dito na move forward ka. Nagkaroon ng healing. You're embarking on a healing journey. May nakita rin ako ditong sa relasyon po ito eh. Nagpa siya na mag-live-in or maglipat bahay, bumukod. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Libra. See you tomorrow. Maraming salamat.